Ano ba? Bitawan mo ako sabi. Ma'am, pakiusap naman po. Tol, anong ginagawa mo? Mas lalo tayong lagot ngayon. Secret XPG. Kaka-transfer lamang ni Grace sa public school ng high school na kanyang pinapasukan. Nasa may kalayo ang barangay ito sa kanilang tinitirahan. Subalit dahil sa promotion na kanyang natanggap, ay hindi niya pwedeng tanggihan ang pagkakataon. Kahit pa na itapon siya sa isang malayong lugar. Sa edad na 30 ay maganda pa rin si Grace. May asawa na ito at 2 anak na kambal na parehong nag-aaral sa kinder. Mahilig magsuot ng mga hapit na pantalon si Grace. Maging ang slacks ng kanyang teacher's uniform ay talagang naka-tight fit sa kanya. Siya lang din ang medyo bata sa naturang paaralan. Karamihan sa mga babaeng guro na kasama niya ay pawang may mga edad na. Kitang-kita din ang kaibahan ni Grace kung pumorma sa mga taga-baryong guro na kasama niya. Kaya naman ay litaw na litaw siyang pagmasdan kapag kasama niya ang mga kapwa niya guro. Hindi gaanong maputi si Grace pero malinis at maliwanag ang kanyang kutis. Noong unang araw na mag-report siya sa principal ay parang naduling ang matandang principal nang makita niyang pumasok si Grace sa kanyang opisina. Bihira lamang itong makakita ng magandang babae. Hindi nito inasahan na maganda pala ang bagong lipat na guro sa kanyang paaralan. Agad na amoy ng matandang principal na si Mr. Torres ang mabangong halimuyak ni Grace. Agad itong napatingin sa hinaharap ng guro habang nakatayo ito sa harap ng kanyang table. Bumabakat ang kagandahan ni Grace sa suot niyang jersey shirt na pangguro. Hindi naman nakatakas kay Grace ang tingin sa kanya ng naturang principal. Napangisi lamang ito sa loob ng kanyang isip. May pagkamahilig palang isang to? Wika niya sa sarili. Hindi na bago kay Grace na magkaroon ng mga ganitong katrabaho. Dahil marami na rin siyang nakilalang mga kapwa teachers na ganon ang pag-uugali. At hindi lingid sa kanyang kaalaman na karamihan sa mga ito ay may lihim na pagtingin sa kanya. Pero sa halip na mailang at matakot, ay natutuwa si Grace sa mga ganito. Lalo na at may mataas ang ranggo. Magagamit niya ang mga kagaya ni Mr. Torres upang mas lalong mapabilis ang mga datating na promotions at kung ano-ano pang pagsulong sa kanyang trabaho. Gagamitan niya ng kanyang alindog ang mga mahihilig na kagaya ni Mr. Torres para maging focus ito sa kanya at magkakaroon ng pagpapaborito. Alam ni Grace paanong tumakbo ang isipan ng mga ganitong lalaki. At alam din niya paanong paglaruan ang mga ito. Nanatiling nakatayo si Grace sa harapan ng table ni Mr. Torres habang nag-uusap sila. Kitang-kita niyang paanong paulit-ulit dumadaan ang mga mata ng principal sa kanya. Agad na isipan ni Grace na pag-igihan pa. Para makita ng matanda ang alam niyang kanina pa nito gustong mahagilap. Hindi nito napigil na mapako ang tingin sa tanawing sa wakas ay kanya nang nakita. Wow, ang ganda. Bulong agad ng matanda. Hindi mapakali si Mr. Torres. Akala nito na hindi siya halata ni Grace. Ay, pinapangarap pa yata ako ng matandang to ah. Bulong agad ni Grace sa sarili. Nanatiling kalmado ang guro sa kabila ng medyo pagkailang ng kanyang nararamdaman. Pero naisip ni Grace na dahil din malamang sa bihirang makakita na mga may itsurang babae ang matanda, kaya't ganito na lamang ito. Masayang masaya si Mr. Torres habang pinagmamasdang maigi ang guro sa kanyang harapan. Balak talaga nitong pangarapin si Grace. Hindi niya pinaalis ang magandang guro
hanggang sa hindi siya matapos sa tungkulin niya. Nang maramdaman ni Mr. Torres na nandun na siya, ay agad niyang pinaalis si Grace. Sige, Teacher Grace. Makakalis ka na. Nanginginig nitong salita. Bagay na halatado ni Grace na nakamit na nito ang kailangan niya. Sa pagtalikod ng sexing guro, ay tinutukan maigi ng matandang principal ang likuran ni Grace. Tuwang-tuwa si Mr. Torres, hindi niya akalaing magagawa niya ngayon. Hindi ito makapaniwalang nagawa niya ang tungkulin ng harap-harapan sa sexing guro. Tingin na. Ang saya. Solve na solve ako. Ay, Sambit ng matanda. Walang pasok sa school dahil Foundation Day celebration. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga guro kasama si Grace na pumunta doon sa school na hindi naka-uniforme o di kaya naka-semi-formal attire na madalas suot ng mga teachers. Pagandahan ng mga suot na casual ang eksena na nais gawin ng mga teachers. Hindi din nagpahuli si Grace dahil sa city girl at fashionista ay naisipan niyang magsuot ng siguradong aagaw ng pansin ng mga makakakita sa kanya. Sikretong maldita si Teacher Grace. Natutuwa siya na talbogan ang mga kasamahan niya at gustong-gusto niya din na makahakot ng pansin. Pero hindi siya malandi o mahilig na babae. Nakaugalian na lang niya talaga ang ganun dahil sa nakasanayang style na kinalakihan niya sa syudad. Halos maglaglagan ang mga panga ng mga kalalakihan nang makita nila si Teacher Grace sa loob ng campus. Nagsuot kasi ito ng maiksi at hapit na slack shorts na kulay itim. Kasing hapit ito ng madalas niyang suot na slacks tuwing araw ng trabaho. Sa taas naman ay nagsuot siya ng maliit na blouse na kapit din sa kanyang katawan. Kurbang-kurba dito ang kanyang harapan at hugis ng maganda niyang katawan. Parang nagfiesta kaagad ang mga mahihilig na mga lalaki na kuhanan ng video ang napaka-sexing guro na pagala-gala sa loob ng campus. Napansin naman ito ni Grace ang mga ginagawa ng mga boys sa paligid. Pero kunyari, deadma lang siya at walang napapansin. Natawa pa ito sa kanyang isip dahil sa naisip niya na pinapasakit niya ang mga damdamin ng mga kawawang boys sa naturang baryo. Alam niya na halos walang nakikitang chicks na maganda at sexy ang mga tao sa naturang baryo. Hindi din lingid sa kanya na siguradong gagamiting inspirasyon ng mga ito ang mga kuhang video sa kanya. Nag-react naman agad ang kasama niyang teacher dahil sa napapansin nitong pinagkakaabalahang gawin ng mga boys sa kanilang paligid. Grace, dun tayo sa hindi masyadong matao magpahangin. Ang daming mahihilig dito. Wika ng kasama niyang teacher na babae. Ha? Talaga? Makunwaring tanong ni Grace para hindi halatang napapansin din niya ang sinasabi ng kasama niya simula pa kanina. Habang nagpatuloy sa paglalakad, ay mas lalo pang ikinembot-kembot ni Grace ang kanyang paglalakad para tuksohin at lalong pasakitin ang mga puso ng mga mahihilig na lalaki na kanina pa nagmamasid. Grabe talaga. Ang sexy ni Ma'am Grace. Animoy humihigop ng hangin na wika ng isa, habang patuloy na sinundan ng tingin ang sexing guro. Tol, kung sakaling makasalubong mo yan si Ma'am Grace sa madilim na lugar, ano ang gagawin mo? Biglang tanong ng isa. Pakagat labi na sumagot ang nanggigigil na mahihilig boys. Susunggamban ko yan si Ma'am. Susulitin kong makasama yan. Nakakaakit talaga si Ma'am, no?
Pa-share ng kuha niyong video ah. Sarap magsolo niyan mamaya. Wika pa ng iba. Kahit na walang intensyon si Grace na sumama sa mga taga-baryong boys na kanyang kinatutuwaang tuksohin, ay hindi niya alam na habang tumatagal ay para siyang nagtatanim ng delikadong pagtingin na nakaukol sa kanya mula sa mga kalalakihan. Hindi napasok sa isipan ni Grace ang maaaring maging trahedya sa hinaharap ang kanyang ginagawang kapilyahan. Hinahanap ni Berting ang isa sa mga kasamahan niyang construction worker na si Digoy. Nagtatrabaho sila sa isa sa mga ginagawang bagong gusali sa school sa pinapasukan ni Grace. Nasaan ba yung taong yun? Wika ni Berting habang patuloy sa paghahanap sa kasama. Nilibot ni Berting ang mga sulok ng campus. Hanggang sa nakita niya si Digoy sa likurang bakod ng nakahilerang mga classrooms. Nakatalikod ito sa kanya, habang dikit na dikit ito sa dingding ng classroom. Tila may sinisilip ito sa loob, habang halatang nagkukubli ito sa gilid ng may bintana. Habang papalapit na siya dito, ay agad may napansin si Berting kay Digoy. May ginagawa ito habang sumisilip sa bintana. Halatang halata ang kinikilos nito. Agad na naisip ni Berting ang siguradong ginagawa ng kasama. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Habang wala namang malay si Digoy sa paglapit sa kanya ni Berting. Dahil abala ito sa panonood sa loob ng classroom habang may pinagkakaabalahan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Agad na wika ni Berting. Napaigtad naman agad si Digoy dahil sa pagkagulat. Napatingin sa kanya si Berting habang nakahawak pa rin dito. Tama nga ang iniisip ni Berting sa pinagkakaabalahan ni Digoy. Shh! Ano ka ba naman? Nagugulat ka naman eh. Huwag ka maingay. Pabulong na sambit ni Digoy. Sabay bumalik sa panonood niya sa bintana at pinagpatuloy ang ginagawa. Ano pa kasi yung tinitignan mo dyan? Tanong ni Berting. Sabay silip na rin sa loob ng classroom para tignan kung sino ang pinapangarap ni Digoy. Sa loob pala ay si Teacher Grace na abalang-abala sa pag-conduct ng leksyon sa mga estudyante. Nakatayo ito sa may bandang likuran ng kanyang mga estudyante habang nakatayo at nakaharap sa pisara. Si Grace pala ang sinisilayan ni Digoy. Habang nakatalikod ito, ay swak na swak sa paningin ni Digoy ang likuran ng guro. Pare, ang ganda ng likuran. Sambit ni Digoy habang nagmamadali pa. Putik na katangian yan pare. Nakakakigil. Nanginginig na wika muli ni Digoy habang patuloy lang ito. Halatang nag-e-enjoy na ng husto si Digoy. Nagmadali naman agad ito na mag-ayos pagkatapos nitong makapahinga. Di ka ba natatakot? Baka may makakita sa'yo. Tanong agad ni Berting. Shh! Huwag dito. Tara na. Doon tayo. Tanging sagot naman ni Digoy. Nagmadaling umalis sa likod ang dalawang construction worker. Habang si Grace naman ay walang kamalay-malay na pinapangarap na pala siya ng isang mahilig na lalaki na may gusto din sa kanya. Kinagabihan habang nagiinuman ang mga construction worker sa kanilang tinitirahan sa loob ng campus. Laman sa kanilang kwentuhan ang tungkol kay Grace at ang ginawa ni Digoy kanina sa likod ng classroom ng naturang guro. Matagal na pala talaga nilang pinag-iinitan ang sexing guro. Sa tuwing nakikita nila ito, sabik na sabik ang mga ito dahil sa madalas na suot ni Grace na mga hapit na uniforme at kasuotan.
Bilog ng likod. Putya. Ang saya papakin. Wika ng isa sa mga construction worker na parang iginalaw ang mga kamay upang mabigyang hugis ni Grace. Tawanan naman agad ang mga kasamahan nito kasama sila Berting at Digoy. Itong si Digoy nga kanina eh. Nahuli ko na tumatano kay ma'am. Singit agad na kwento ni Berting. Ha? Ha? Totoo pare. Totoo pare? Halos sabay-sabay agad na tanong ng mga kasamahan. Oo, kanina. Di ako nakatiis eh. Ang gandang pangmasdan. Nakita ko kasi kanina nung mapadaan ako sa likuran ng kanyang classroom dahil may kinukuha ako. Paliwanag ni Digoy. Ang ganda din kasi talaga ng isang yun eh. Sabat ng kasama nito. Pare, kung sakaling makasalubong mo yun si ma'am, sakali lang, sa madilim at walang taong lugar. Ano ang gagawin mo? Tanong ng isa pa nilang kasama kay Digoy. Aayain ko kaagad. Papagurin ko yung mga katangian nun. Itong malalim ako. Tumatawang sagot ni Digoy sabay hawak para ipakita sa mga kasamahan niya kung gaano talaga ito kadambuhala. Tawanan agad ang lahat sa sinabi ni Digoy. Hindi ito alam ni Grace na marami na pala talaga ang mga nangangarap sa kanya. Kasama na dito ang mga construction worker na pinag-uusapan na pala siya nito sa tuwing napapadaan si Grace sa kanila. Lalong nagpadelikado sa sitwasyon ay napapasok na ng usaping hindi maganda sa magandang guro ang kanilang kwentuhan. Ang buong akala ni Grace ay hindi siya pinagtitripa ng mga ito tuwing dumadaan siya sa kanila. Magalang kasi ang mga ito na bumabati sa kanya. At magaan ang loob ni Grace kay Berting na siyang pinakamatanda sa mga construction worker dahil mabait ang dating nito sa kanya. Pero hindi alam ni Grace na maging ang inaakala niyang mabuting tao ay may lihim na pagtingin din pala sa kanya. Sa pagdaan ng 2 taon ni Grace na pagtuturo sa naturang school, ay lumalalim din ang mga hindi magagandang nangyayari dahil sa kanya. Bagaman wala siyang direktang ginagawa upang masabi na sinasadya niya ang mga nagaganap. Maraming mga lalaking guro na may mga asawa na lahat at mas matanda pa kaysa sa kanya ang nagkakaroon ng hindi maitagong interes nila sa magandang babae na tagalunsod nilang katrabaho. Bihira lang din talaga sa kanila na makakita ng maganda at malinis na itsurang babae sa kanilang maliit na baryo. Kung sa syudad ay hindi naman ganun kabukod tangi ang angking ganda ni Grace, ay iba ang sitwasyon naman sa naturang lugar. May lantarang naniligaw sa kanya na lalaking guro kahit pa may asawa na ito at alam nitong may asawa na rin si Grace. Dahilan upang marami din mga kababaihan na taga-baryo ay nagkaroon ng tanim na pagkairita at inis sa magandang guro. Karamihan sa mga taga-baryong babae at kasamahan mismo ni Grace sa trabaho ay may nakatagong inggit dahil sa atensyong nakahalera sa kanya. Maging ang matandang prinsipal ay halos walang araw na hindi niya pinapangarap ng lihim at patago si Grace habang sinisilip niya ito mula sa bintana ng kanyang opisina. Sapat na para sa prinsipal na gawin niya ang kanyang pampalipas oras dahil kay Grace. Paboritong paborito ng matanda na sipatin ang magagandang katangian ng guro. Kapalit na atensyong iniukol ng matanda kay Grace ay ang maraming projects at activities na kanyang binibigay kung saan mapapabilis palalo ang kanyang mga promotion sa hinaharap.
Bagay na lihim na kinaiinggitan din ng kanyang mga kasamahang babae. Isang hapon habang nasa school open grounds ang mga estudyante ni Grace at may mga ginagawang mga aktibidad, ay nagfiesta din ang mga barakong construction workers sa school na pinagtitinginan ang maalindog na itsura niya. Tingin na, ang saya siguro araruhin. Wika ng mga ito habang titig na titig ng husto. Habang pinagmamasdang maigi ang maganda at nakakaakit niyang itsura sa suot ang kanyang teacher's uniform. Pare, swerte siguro makasama niyan. Biglang sambit ng isang construction worker. Hindi lang kasama, kundi grupo tayong kasama niyan. Gigil namang wika ng isa pa. Samantalang ang iba ay tahimik lang habang abala sa sarili. Isa na dito si Dikoy. Isang araw sa mga sumunod na linggo ay parang nakajackpot sa loto sa laki ng tuwa nila Dikoy nang ipatawag sila ni Grace dahil nagpapatulong ito sa pag-aayos ng entablado na pagdadausan ng parating na aktibidad sa eskwela. Walang sandali na pinalampas ang mga mahihilig na construction worker na sinisipat si Grace sa tuwing napapayoko ito kapag may pinupulot o inaayos. Tuwang-tuwa at lalong naiengganyo habang natatanaw nila ang pinapangarap nilang guro. Hindi nakatiis si Digoy sa sobrang sabik niya. Napapunta siya agad sa CR at nang makapagpahinga ang nararamdaman niyang matinding init. Ang iba naman ay nagsosolo bago matulog ang mga ito pagkasapit ng gabi. Muli ay naging laman ng kanilang usapan ang magandang guro, kung saan ikinuwento nila sa iba pa nilang kasamahan ang nakita nilang itsura ni Grace kanina. Kahit sa pamamagitan lang ng kanilang kwento, ay marami sa mga kasamahan nilang nakinig ay nadala din at pilit iniisip ang itsura ni Grace na tinatukoy nila Digoy sa kanilang mga malokong pag-iisip. Hindi lamang limitado sa mga construction workers at mga lalaking guro ang nagaganap ng pagkakagusto ng mga mahihilig kay Grace. Sa katunayan ay kahit sa loob ng kanyang classroom ay may mga estudyanteng lalaki din siyang may matinding pagkakagusto sa kanya. Minsan din ay hindi namamalayan ni Grace ang mga pasimpleng pagbangga na ginagawa ng mga ito sa kanyang likuran sa tuwing may pagkakataon. Hindi din namamalayan ni Grace na may dalawa sa mga estudyante niya na sila Kenjo at Martin ang madalas talagang pinapangarap siya sa loob mismo ng classroom. Madalas ginagawa ito ng dalawa sa tuwing magsusulat si Grace sa pisara habang nakatalikod siya. Isang araw habang ginagawa ulit ito ng dalawang estudyante sa kanilang magandang teacher, ay hindi nila alam na napapansin na pala sila ni Grace. May nakapagsumbong pala sa sexing guro na kaklase nila Kenjo at Martin tungkol sa pinagagagawa nilang katarantaduhan. Tutok na tutok ang dalawa sa ginagawa nila nang biglang sabay nilang ikinagulat ang biglang pagharap ng guro at diretsyong nakatingin sa kanila. Galit na galit si Grace, sabay binato niya sa dalawa ang hawak niyang eraser. Ang bababoy nyo! Sigaw bigla ni Grace. Hindi agad halos makagalaw sa sobrang pagkagulat ng dalawa. Pagkalapit ni Grace sa mga ito, ay huling-huli pa niya sa akto ang pagkakahawak ng mga ito sa bagay na iyon. Nalilisik sa galit si Grace habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikitang ginagawa ng dalawa. Paano niyo nagawa yun? Wala ba kayong mga nanay? Galit na bulyaw ni Grace. Lumabas kayo! Utos pa niya sa dalawa sa sobrang galit. Hiyang-hiya sila Kenjo at Martin na lumabas ng kanilang classroom.
Hindi makapaniwalang mahuhuli sila ni Grace ng ganon. Samantalang si Grace na sobrang nagngingit-ngit sa galit ay hindi pa tapos sa dalawang estudyanteng nahuli niya sa loob mismo ng kanilang classroom. Ire-report niya ang nangyari sa principal at naisipan pa niya na ipaalam din niya sa mga magulang ng dalawang estudyante ang ginawa ng mga ito. Sa sobrang galit ni Grace ay sisiguraduhin niyang mapapalayas ang dalawa sa paaralan. Paanong nagawa ng mga pangit at mga batang probinsyano ang ganung bagay? Galit na inisip ni Grace na may kasamang pagtingin ng pailalim sa pagiging mga taong baryo ng dalawang estudyante. Pagka-uwian sa hapon, ay halinhinang nakaabang kay Grace ang dalawang estudyanteng nahuli niya na pinagagawa sa kanya sa loob ng classroom. Makikiusap at magmamakaawa si Kenjo at Martin sa kanilang guro. Dahil takot din ang mga ito na malaman ng kani-kanilang mga magulang ang ginawa nila. Siguradong mapapahiya sila ng husto. Nasa daan sa likod ng school campus nila, hinintay na dumaan si Teacher Grace. Dito kasi ito dumadaan sa tuwing umuwi. Maya-maya pa ay namataan na ng dalawang binatilyo ang kanilang teacher na naglalakad palapit sa kanilang kinaroroonan. Nang nasa tapat na nila ang guro, ay agad nagsulputan ang dalawa mula sa tabing sulok ng maliit na daanan. Sandaling nagulat si Grace hanggang sa nakita niya na ang dalawa palang estudyante. Kaagad naisip ni Grace kung ano ang pakay nito sa kanya. Tinaasan niya kaagad ng kilay ang dalawa. Tanda na siya ay galit na galit sa mga ito. Kaagad nagsalita si Kenjo. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa sa kanyang sadya. Ma'am, pakiusap po. Patawarin niyo na po kami. Di na po talaga mauulit. Huwag niyo po kaming susumbong sa aming mga magulang, ma'am. Pakiusap. Mataimtim nitong wika. Todo paawa din ng muka ang dalawang estudyante habang nasa harap ng kanilang teacher. Pero sa mga oras na yon, ay hindi pa humuhupa kay Grace ang matinding pagkairita at galit sa dalawa. Hindi niya pa kayang ibigay sa mga ito ang hinihingi nilang tawad. Desidido talaga siya na gumawa ng aksyon laban sa dalawa. Umalis nga kayo sa dinadaanan ko. Wala tayong dapat pag-usapan. Magkita-kita na lang tayo bukas sa inyong mga bahay. Dahil personal ko kayong ire-report sa mga magulang nyo. Pagkatapos ay papaharap ko kayo sa principal. Galit na wika ni Grace. Sabay pilit dinaanan ang dalawang estudyante na nakaharang sa kanya. Ma'am, teka lang naman ho. Desperadong sambit ni Kenjo. Dahil sa desperasyon ay napahawak ito sa braso ng guro ng mahigpit para pigilan ito sa pag-alis. Galit na napatingin sa kanya ang guro. Bitiwan mo nga ako. Pinapalaki mo ba lalo ang problema mo? Galit na may pananakot pa na bulyaw ng guro. Iwinasiwas ni Grace ang kanyang braso upang bitawan siya ni Kenjo. Dahil hindi siya nito binitawan matapos niyang bulyawan. Sa halip, nagmakaawa pa lalo ito. Ma'am, pakiusap naman ho. Please. Di na po talaga mauulit. Muling pakiusap ni Kenjo. Samantalang si Martin ay kinakabahan na ng husto dahil sa nangyayari sa kanyang harapan. Parang nagngingit-ngit palalo sa galit ang kanilang teacher habang pilit na mabitawan ni Kenjo. Ano ba? Bitawan mo ako sabi. Sumigaw na si Grace. Lalong nataranta ang dalawang estudyante. Hindi nila malaman ano ang gagawin nang bigla nilang maisip na mas lalo pa nga nilang napalaki ngayon ang problema. Nang sisigaw muli si Grace upang humingi ng saklolo dahil sa ayaw siyang bitawan ni Kenjo,
ay mabilis na tinakpan ni Kenjo ang kanyang bibig. Ma'am, pakiusap naman po. Muli nitong sambit. Tol, anong ginagawa mo? Mas lalo tayong lagot ngayon. Nag-aalala na wika ni Martin. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ni Kenjo, nang lumubog sa kanyang isip ang problemang kinakaharap niya, ay tila kusang kumilos ang kanyang isip sa kailangan niyang gawin. Sa sobrang pagpumamiglas ni Grace, ay bigla siyang binigwasan ng napakalakas na suntok ni Kenjo sa kanyang tagiliran. Ah! Buntong hininga na sigaw ni Grace. Dahil sa sobrang lakas ng suntok, ay tila kumipot ang baga ng guro sa loob ng kanyang katawan. Kagad tumigil ang pagpasok ng hangin sa kanyang hininga. Napatingin siya kay Kenjo, habang unti-unting nararamdaman ang paglisan ng kanyang malay tao. Ilang saglit lang ay tuluyan na ngang nawala ang malay ni Grace. Mabilis naman siyang nasalo ni Martin bago pa bumagsak sa lupa. Naku, Tol, anong ginawa mo? Natataranta na sa takot na tanong ni Martin. Samantalang hindi na rin alam ni Kenjo ang kanilang gagawin habang nanatiling nakatayo na para bang nanigas ang buong katawan. Di ko alam. Nalilitong sagot ni Kenjo. Nang mapansin ng dalawa na may parating sa kanilang kinaroroonan na tao, ay walang ibang maisip ang dalawa kundi ang magtago kasama ang walang malay nilang guro. Binuhat nilang dalawa si Grace patungo sa isang sulok kung saan hindi sila makikita ng dumadaang tao. Iniga nila sa isang sulok si Grace. Tol, patay na talaga tayo nito. Anong gagawin natin? Nanginginig sa takot na tanong ni Martin. Hindi ko alam. Sobrang inis na sambit naman ni Kenjo. Hindi din ito makapaniwala sa nangyayari. Pero habang nag-iisip ang dalawa sa pwede nilang gawin, ay halos himatayin ang mga ito sa sobrang pagkagulantang nang biglang may boses silang narinig na sumisita sa kanila. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong ng boses na kanilang narinig. Tatakbo sana ang dalawa pero hindi na nila nagawa nang manigas silang pareho sa sobrang takot at kaba nang bigla silang hawakan ng naturang tao sa kani-kanilang mga balikat. Sa isip ng dalawa ay siguradong dedo na nga silang talaga. May nakahuli na sa kanila. Pagkatingin nila sa tao ay agad nila itong nakilala. Manong Digoy? Natatakot na wika ni Kenjo. Anong ginagawa niyo dito, ha? Muling tanong nito sa kanila. Habang hindi makapagsalita ang dalawang estudyante, ay dumako ang tingin ni Digoy sa nakahigang babae. Nang tignan niya ito na maigi, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Ma'am Grace to, ha? Nagugulat na sambit ni Digoy. Aksidente po ang nangyari, Manong Digoy. Hindi namin sinasadya. Paliwanag ng dalawa. Kagad binitawan ni Digoy ang dalawa upang lapitan si Grace. Pinulsuhan niya agad ito upang malaman kung buhay pa ito. Nang maramdaman niya ang pulso ng guro, ay agad niyang napagtanto na nawalan lamang ito ng malay. Anong ginawa niyo? Tanong niya muli sa dalawa. Hindi na sumagot ang dalawang takot na estudyante. Siguradong lagot na tayo nito, Tol. Bulong ni Martin kay Kenjo. Pero habang nakatayo sila at nanginginig na sa takot, ay parang may napansin silang kakaiba sa kinikilos ni Digoy. Tumingin-tingin ito sa palibot
Parang sinisigurado nito na walang tao sa paligid. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanila. Walang reaksyon ang mukha nito, pero kita ng dalawa na lumalalim ang paghinga nito at namamawis bigla ang noo. Sumenya si Digoy. Nagkatinginan naman sila dahil hindi alam kung ano ang gagawin ng construction worker. Tsaka lang nila naisip kung ano talaga ang balak ni Digoy. Hindi makapaniwala ang dalawa sa nangyayari. Mukhang may balak ito sa kanilang guro sa mismong harapan nila. Hindi makapaniwala ang dalawang estudyante na sa wakas nakikita nila ngayon ang hinahangaan nilang katangian sa kanilang teacher. Ito ang itsura ni Grace na madalas nilang pinapangarap. Ang takot na kaninang nararamdaman ng dalawa ay mabilis na palitan ng pagkasabik. Nagugustuhan nila ang nangyayari sa kanilang harapan. Kitang-kita ng dalawang estudyante kung paanong halikan ni Digoy ang kanilang magandang teacher. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay wala pa ring malay tao ang guro. Manong, anong ginagawa niyo ho? Hindi napigilang tanong ni Martin dahil parang hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Matagal ko nang gustong makuha tong si ma'am. Salamat sa inyong dalawa. At sa wakas, maakin ko na ng tuluyan ang babaeng palagi kong pinapangarap gabi-gabi. Sagot naman ito kaagad. Samantalang halos mapakapit na ang dalawa habang tinitignan si Digoy. Bagay na matagal na nilang pinapangarap na mangyari. Nakita ni Digoy na nakahawak na ang dalawa sa kani-kanilang sarili. Gusto niyo din ba? Tanong agad nito sa dalawa. Hindi nakasagot ang dalawa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang isasagot. Nagkatinginan lang ang mga ito na para bang tinatanong ang isa't isa kung sumausaw na rin sila sa ginawa ng naturang construction worker. Hindi na nakapaghintay si Digoy ang sagot ng dalawa. Tara, tulungan niyo ako. Buhatin natin to at dalhin natin doon sa aming tinitirahan. Para siguradong safe na safe tayo sa mga dumadaang mga tao. Wika ni Digoy. Kagad kumilos ang dalawang estudyante sa utos ni Digoy. Bago nila dinala ang guro, ay ibinalik muna nila sa ayos ito. Tara, bilisan natin. Baka may makakita pa sa atin dito. Utos muli ni Digoy. Habang binubuhat si Grace, ay muling nagkatinginan ang dalawang estudyante. Nandito na rin lang tayo. Mukhang wala nang ibang paraan, kundi sabayan na natin ang nangyayari ngayon. Mahinang sambit ni Kenjo kay Martin. Mamaya na ang tsismisan. Bilisan niyo ang paglalakad. Muling utos ni Digoy, habang panay ang paglingon-lingon nito sa paligid, para siguraduhing maigi na walang nakakakita sa kanila. Ipinasok ng tatlo ang walang malay na teacher sa loob ng tinitirahan ng mga construction worker. Kaagad nilang inihiga ito sa nakabuklad na banig sa may maliit na kwarto-kwartuhan sa loob. Sige, bilis, bilis. Wika ni Digoy habang hindi na itago sa kanyang pananalita ang nadadama nitong panggigigil kay Grace. Pagkalapag ni Grace sa banig, ay wala nang maraming pasabi pa si Digoy na nagsimula. Halos magulat ang dalawang estudyante dahil sa bilis ng pangyayari. Nanigas at natiling nakatayo habang nakatingin kay Digoy. Hindi pa rin bumabalik ang malay tao ni Grace sa kabila ng lahat. Sa pagkakataong ito ay hindi na rin nakatiis si Kenjo. Nang makita siya ni Martin ay gumaya na rin ito. Nakapagdesisyon na ang dalawang estudyante na sumali na rin sa pagkakataong ito.
Aantayin lang nila na matapos ang construction worker na si Digoy. Halos naliligo na sa pawis si Digoy. Tumingin siya sa dalawang estudyante. Okay naman. Sambit nito, nang marinig ang sinabi niya sa dalawa, ay hindi man lang din nagdalawang isip ang mga ito na mag-unahan. Amin ka ngayon, Ma'am Grace. Amin ka ngayon, Ma'am Grace. Sambit ng dalawa na halos sabay-sabay. Parang mga gutom na aso ang dalawang estudyante na nag-aagawa ng pwesto at naguunahan. Pawang nakangising demonyo at puno ng kagutuman at kasabikan ang kanilang pag-iisip. Ilang saglit ang lumipas ay biglang nagsidatingan ang iba pang mga kasamahan ni Digoy. Laking gulat ng mga ito nang pagkapasok nila sa maliit na silid sa loob ng kanilang tinitirahan. Unang pumasok ay si Berting at sobrang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang dinatnan. Hindi siya halos makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pinapangarap na teacher na si Grace ay nandoon. Ano to? Nakaluwang mata na pagtatanong agad ni Berting. Habang nanilisik ang mga mata na tinitignan ang kagandahan ni Grace. Nang makita din ang guro ng iba pang mga kasamahan nila, ay lahat parang mga aso na nakatingin sa guro. Alam nila kaagad kung ano ang nangyayari at ginawa ng dalawang estudyante at ng kasama nilang si Digoy. Wow! Nananaginip pa tayo? Nasasabik din na sambit ng kanilang mga kasama. Wala ni isa sa mga ito ang nakaisip na maawa kay Grace. Lahat sila ay iisa ang laman ng isip. Mukhang masarap ang hapunan natin ngayon na. Sambit ng isang construction worker. Wow! Ako muna. Biglang hiyaw ni Berting. Manong Berting, tiran mo kami ah. Wow! Iyawan naman agad ng iba pa nilang mga kasama. Hindi nakatiis ang kanilang mga kasamahan. Biglang subsob ng sabay-sabay ang mga ito. Wow! Ang jackpot natin. Iyawan pa ng mga ito. Malapirana na dinumog nila Berting at mga kasamahan nito na hindi pa rin bumabalik ang malay tao sa kabila ng matinding eksena na nagaganap. Subalit bago pa man makapwesto ang isa sa nakapila, ay napansin nilang unti-unti nang nagigising ang teacher. Mabilis na nakapag-isip ng paraan si Mang Berting upang hindi sila makilala nito kahit magising pa ito. Kumuha kayo ng pangpiring. Piringan nyo. Delikado pag nakilala niya tayo. Utos agad ng matanda. Listo naman ang mga barako niyang kasama. Kumuha sila ng face mask na kulay itim at ito ang ginamit nila pang takip sa mata ni Grace. Gapusin nyo din ang dalawang kamay niyan sa likod. Para siguradong di niya tatanggalin yung piring. Wika pa ni Mang Berting. Kaagad namang sinunod ng mga kasamahan ang inutos niya sa mga ito. Nang magising na si Grace ay gano'n na lang ang takot niya. Una ay naguluhan ang isip niya. Hanggang sa tuluyan na nga niyang maramdaman ang mga magagaspang na kamay. Akma na sana siyang sisigaw ng saklolo. Subalit mabilis siyang napigilan ng mga sabik na construction worker. Natakpan nila kaagad ang kanyang bibig. Wala nang magawa ang guro, kundi ang tanggapin na lamang ang nangyayari. Maging ang dalawa niyang estudyante na kasama ni Digoy ay nakipila na rin ng maraming ulit. Halos 4 na oras din ang lumipas
bago naisipan ng mga maloloko na pakawalan na siya. Agad namang nakaramdam ng takot ang dalawang estudyante nang maisip nila na siguradong alam ni Grace na may kinalaman sila sa nangyayari kahit may piring pa ito sa mata. Pero naisip na din pala ito ni Mang Berting at alam niya na kapag natumbok ang dalawang binatilyo ay siguradong kakanta din ito sa kaugnayan nila sa guro. Inutos ni Mang Berting na ihatid sa mas malayong lugar mula sa kanilang tinitirahan si Grace upang hindi nito maisipan kung sino-sino ang mga posibleng gumawa. Pero bago pa man umalis ang dalawang binatilyong estudyante kasama ang inutusan ni Berting, na kasama ay may inabot muna si Berting na video sa cellphone ni Kenjo. Pinakuhanan pala niya ng video ang nangyayari kung saan kitang-kita at klarong-klaro ang mukha niya dito. Pero maingat din na hindi makuhanan ng video ang kanilang mga mukha. Yan, pakita nyo yan kay ma'am. Pagkatid nyo sa kanya. Takutin nyo kapag magsusumbong siya. Sa kahit na sino ay lalabas nyo itong video na ito. Siguradong malalaglag siya sa kahihiyan kapag nangyari yun. Paliwanag ni Mang Berting. Agad namang nakuha ng dalawang estudyante ang sinabi ng matanda. Ayos! Safe pala tayo, tol. Tuwang-tuwa na wika ni Kenjo, sabay appear sa kaibigan niyang si Martin. Oo, at sa wakas, nakasama din natin si ma'am. Sagot naman ni Martin. O sige, lakad na kayo. Para di masyadong gabi nang uwian si ma'am. At baka maalarma ang mister niyan. Pagmumulan pa ng bulabog. Muling utos ng matanda. Matapos ang nangyari kay Teacher Grace, ay naging malaimpyerno bigla ang buhay ng guro. Maraming beses na siyang nakasama muli ng mga trabahador sa loob ng campus. Ngunit wala siyang magawa kundi ang tiisin na lamang ang mga ito. May sulat na iniabot sa kanya isang tanghali. Galing ito sa dalawa niyang maloko na estudyante. Pinapupunta siya ng mga ito sa loob ng CR. Doon salitan ang dalawa. Para na siyang ginawang alipin ng mga ito at hindi man lamang siya makapalag dahil sa pangbablackmail nila sa guro. Tuwang-tuwa ang mga ito. Isang araw ay pinatawag si Grace ng principal. Nag-init ang mga mata ng matandang principal nang makita nito si Grace pagkapasok sa loob ng kanyang opisina. Ang ganda-ganda at sobrang nakakasabik ang itsura nito dahil sa suot nitong teacher's uniform na may maiksing miniskirt. Bukod pa dito ay hapit na hapit pa ito sa katawan ni Grace. "Sir, pinatawag niyo ho ako?" Ay Grace, upo ka. Sagot ng matanda. Naupo si Grace sa harapan ng mesa ng principal. Habang nandun siya, ay parang nararamdaman niya ang kakaibang tingin ng matanda. Nailang si Grace kaya't hindi siya makatingin ng direkta sa principal. Hindi ito nagsalita ng ilang minutong nakalipas. Kaya't naisipan ni Grace na magtanong. "Ano ho ang sadya niyo sa akin, sir?" Kasi Grace, may nakarating sa akin. Isang bagay na sa tingin ko, sisira sa profession mo bilang isang guro. Wika ng principal. Kinabahan si Grace sa sinabing ito ng principal. Pakiramdam niya na parang may nagbabadyang masamang mangyayari. Agad din niyang naisip ang tungkol sa video. Tumayo ang principal upang lapitan siya, sabay pakita ng hawak nitong cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Grace nang makita ang nasa cellphone ng principal. Ito na nga talaga ang kinatatakutan niyang mangyari. Hindi na siya nagdalawang isip na pakiusapan ang matanda na wag na tong ilabas at ilihim na lamang ito. Dahil dito ay agad ding humingi ng kapalit ang principal sa pakiusap ni Grace
inaasahan na rin ito ng guro. Hindi siya makakilos nang lapitan siyang maigi ng matanda. "Sir, please wag ho." Naluluhang pakiusap ni Grace. Subalit nakangisi lamang ang matanda. Madali naman akong kausap, Grace eh. Gusto man pumalag ni Grace ay wala na rin siyang ibang pwedeng gawin kundi magparaya. Tumulo na ng tuluyan ang kanyang mga luha. Gusto niya itong itulak palayo. Subalit natatakot siya na baka magalit ito sa kanya. Ngunit dahil sa pagnanais niya na hindi masira ang kanyang trabaho, ay tiniis niya na lamang ang lahat ng ito. Kinuhanan niya ng picture ito. Wika nito ay gusto niya ng remembrance. Pagkatapos ay kaagad niya din itong pinalabas sa kanyang office. Pero bago pa man tuluyang makaalis si Grace, ay sinabihan siya ng principal na bibisitahin daw umano niya ito sa kanilang mismong bahay. Bagay na lalong mas ikinatakot ni Grace.